Ang storyang ito ay pinamagatang Chili Mansi, Episode 4 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Teka lang miss. Saan ba tayo pupunta? Mary Rose ang pangalan ko. At wala kang sasabihin. Magpapakabait ka. At susunod ka lang sa akin. Huwag tayo dito. Doon tayo sa walang masyadong nakakakilala. Sinundan ko siya ng ilang mga minuto. Habang napaparaning na ako kakaisip kung ano ba yung kahihinatnan ko pagkatapos ito. Makakauwi pa ba ako ng buhay? O makakauwi nga pero duguan? Naglakad kami kahit pwede naman sana kaming sumakay ng taxi o jeep. Tahimik ko siyang sinusundan na para bang isang maamong aso na takot sa amo niya. Nagtungo kami doon malapit sa simbahan. Hindi kalayuan yon sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. At hindi rin ganun kalayo mula sa tinitiran ko. Medyo gumaan ang loob ko. Kasi maraming tao dito. May food bazaar ngayon. Ganito talaga kapag malapit na magpasko. Umupo kami sa isang table. At siya naman ay umorder ng may inom. Gino, ikaw ang magbabayad nito ha? Dahil pamasahe lang yung dala ko. At saka, imbes na gumastos ako ilalaan ko na lang sa baby ko. Ramdam ko ang sakit na gusto niyang iparating. Oo nga naman, may baby sila. Ano bang laban ko dun? Hindi ko naman naisip na ipaglaban pa kung ano man ang namamagitan sa amin ni Daryl. Kasi alam kong mali. Kung nalaman ko lang sana nung umpisa pa lang hindi na sana ako napamahal sa kanya. At hindi na sana kami umabot ng ganito katagal. Hindi na sana ako napunta sa nakakahiyang sitwasyon na ito. Dahil kahit papano, may natitira pa rin naman akong dignidad sa katawan. Nasaan si Daryl? Tanong ko kay Mary Rose. Habang siya ay humihigop ng mango shake. Ayon, nagtatago sa kanila. Walang mukhang maiharap sa akin pati sa'yo. Huwag kang mag-alala, Gino. Tayo lang nakakaalam nito. At pinagsabihan ko yung mga kabarkada niyang huwag makialam. Ha? Anong Ano? Sorry, Gino. Biktima ka rin pala ng kapasukan niya. Alam ko na ang lahat. Sinabi niya sa akin bawat detalye. So ano yun, Mary Rose? Okay lang nakalimutan natin ang lahat at mag-move on? Alam mo, Gino, hindi ganun kadali para sa akin na mag-move on na lang. Oo, galit ako sa'yo. Pero, paano kita sisisihin? Kung hindi mo naman alam na meron palang Mary Rose sa buhay ni Daryl. At hindi mo rin alam na may anak kami. Medyo nagbago ang timpla ng boses ni Mary Rose nang sinabi niya yun. At alam kong nasasaktan ko siya. Nakasakit ako ng taong ngayon ko palang nakilala. I'm sorry, Mary Rose. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Wala ka naman dapat gawin. Siguro, ituloy nyo na lang kung ano yung meron kayo ni Daryl. Tanggap ko naman. Pero lumugar ka ha. Sa akin pa rin siya uuwi. Ha? Hindi pa pwede. Mali. Maling-mali. Kaya, kailangan ng matigil. Anong gusto mong gawin ko, Gino? Isubo ko siya kagaya ng ginagawa niyo? Hindi ko kaya. Nakakadiri. Napahiya ako sa sinabi ni Mary Rose. Dahil may ilang nakarinig sa kanya. Medyo napalakas kasi yung boses niya nung sinabi niya yun. Mukhang hindi kasi tama, Mary Rose.
Pwede bang mag-usap kayo ng maayos? Magpapasko no, tapos ganito pa. Nag-usap na nga kami, di ba? Wait, pakihinaan naman ng konti o nakakahiya. Ang dami nakakarinig. Nag-usap na nga kami. Ayaw niyang itigil yung sa inyo, Gino. Kasi napapasaya mo daw siya. Kung tutuusin, napilitan lang si Daryl sa akin. Dahil nabuntis niya ako. Mas patanda ako sa kanya ng ilang taon. At lasing siya nung may nangyari sa amin. Nung nalaman kong buntis ako, nagmadali akong lumuwas ng probinsya para dun mga anak. Masama ang loob niya sa akin dahil bigla akong nawala. At nalaman na lang niya sa text na buntis ako. Sabi pa nga niya sa akin, gusto na raw niyang tumalon sa tulay nung mga panahon na yun pero naisipan niyang lapitan ka noon. Naikwento ni Mary Rose sa akin ang buong nangyari. Nakasama siya sa storya. Bagay na matagal ding tinago ni Daryl sa akin. Ang hindi ko lang gusto sa napag-usapan namin ay ang pagpapaubaya niya kay Daryl. Oo, napamahal na ako sa kanya. Pero kung kinakailangang hinto ang anumang namamagitan sa amin ay gagawin ko. May extra load ka ba, Gino? Pasahan mo naman ako para makapag-text ako kay Daryl. At saka sa bahay. Uuwi na rin kasi ako eh. Sure. Sige. Magkano ba? Kahit 5 piso lang. Pasensya ka na, Gino, ha? Ano ka ba? Malaki ang atraso ko sa'yo kaya ayos lang. Mag-iingat ka pa uwi, ha? Sana sa kabila na nangyari sa atin ay maging magkaibigan tayo. Sige ba? Mabait ka naman eh. Hindi siguro malabo maging friends tayo. Doon nagtapos ang pagkikita namin ni Mary Rose. Nakauwi ako ng buhay. Kumpleto ang lahat ng parte ng katawan. Walang sugat, pero may kirot sa dibdib. Isang bahagi ng puso kong nawala dahil sa sakit na nararamdaman ko. Para kay Mary Rose. Hindi niya deserve to. Napaka-reasonable niyang tao. At may sense kausap. Paano nagawa ni Daryl to sa kanya? Hindi ko rin naman deserve ito pero nagkaroon kasi ako ng pagkakataong hindi na sana hinayaang masimulan ang sa amin ni Daryl. Pero ginawa ko. Kaya sa kaloob-looban ko, kasalanan ko pa rin ang lahat. Ipinakita ni Mary Rose sa akin ang picture ng baby nila ni Daryl kanina. Napaka-cute. Nagmana sa tatay. Isang anghel na walang kamuwang-muwang sa mundo. Pero naiipit sa gulong kagagawan ko. Paano ba ako mabubuhay na mapayapa? Kung alam ko sa sarili kong may nasisira akong pamilya. Nang makauwi na ako ng bahay ay napansin ko nandun si Daryl sa labas ng pintuan. Nakaupo sa sahig at nakatakip ang muka ng dalawa niyang palad. O Daryl, bakit nandito ka? Baby ko, sorry. Patawarin mo na ako, please. Niyakap niya ako pero itinulak ko siya. Nasa labas pa kasi kami at baka may ibang makahalata. Ano ba? Sa loob na tayo mag-usap, Daryl. Nagsimula na siyang umiyak habang papasok kami sa loob ng aking boarding house. Nagkita kami ni Mary Rose kanina. Kinausap niya ako. Daryl, alam ko na ang lahat. Alam ko, Gino. Tinext niya ako nung pauwi na siya sa kanila. So bakit nga nandito ka pa? Hindi ba dapat nandun ka sa mag-ina mo? Ang liit pa ng baby niyo, Daryl. Diyos ko. At ang cute pa. Ano? Magiging ninong ba ako? Baby naman, hindi ko sinasadya. Ano? Anong hindi mo sinasadya?
1 taon mong hindi sinasadyang lokohin si Mary Rose? Kung ako lang sana ay madali ko namang matatanggap eh. Pero yung naging instrumento ko para makasakit ng iba dahil sa kagagawan mo, sa mag-ina mo pa, Daryl. Please, please naman. Hindi namin deserve to. Tumulo na ang luha ko. Pilit kong pinigil dahil ayokong iyakan ang taong ito. Pero hindi ko kinakaya eh. Minahal ko eh. Gusto kita, Gino. Gustong gusto kita. Ikaw naman talaga yung gusto ko eh. Kahit noon pa. Kahit hindi mo ako pinapansin. Gino, lasing ako noon. Hindi ko naman inaakalang mabubuntis ko si Mary Rose eh. E tapos, ano ngayon? Ano? Aayawan mo na siya? Hindi ka ba naawa sa baby niyo? Hindi ka ba naawa sa akin? Daryl, sinasaktan mo ko. Hindi pwedeng dalawa kami sa buhay mo. Hindi ko naman sila inaayawan. Pananagutan ko. Pero, Gino, huwag mo naman akong itulak palayo sa'yo. Hindi ko kaya. Hindi nga kasi pwede, Daryl. Napakahirap naman itong hinihingi mo eh. Gino, ano bang mahirap doon? Magsasama kami ni Mary Rose gaya ng napag-usapan pero bibisitahin pa din kita. Magkikita pa din tayo. Alam naman niya yun eh. Pumayag na nga siya, di ba? Nag-usap na nga kayo, di ba? Daryl, ang selfish lang kasi nitong gusto mo. Ano to? May panahon para sa pamilya mo? At may panahon para sa akin? Anong tawag doon? Para mo naman kaming ginawang trabaho eh. May schedule. Yun lang yung naisip kong paraan, Gino eh. Paano ko ba ilalayo ang sarili ko sa'yo? Kung may alam kang paraan, sige. Turong mo sa akin, susubukan ko. Alam mo na ang dapat na sagot dyan, Daryl. Hindi nagkakatugma ang prinsipyo namin ni Daryl. Kaya sa bandang huli, mariin kong tinanggihan ang offer niyang maging flexible yung relasyon namin. Hindi naman kasi ito maihalan tulad sa trabahong pwede mag-multitasking. Dahil kalakip ng bawat magiging desisyon namin, kapag pumayag ako ay emosyon, puso, damay na pati dignidad. Umuwi ka na, Daryl. Mag-usap kayo ni Mary Rose. At please lang, huwag niyo na akong idamay dito, okay? Magpapasko na oh. Dapat sana maging masaya tayong lahat eh. Pero Gino, paano ba magiging masaya ang Pasko ko kung mawawala na sa akin yung baby ko? Huwag mo na akong tawaging baby. Dahil yung tunay mong baby, nandun, kasama si Mary Rose. Naghihintay na umuwi ka. Pilit kong pinaalis si Daryl. Kahit nagpupumilit siyang doon muna manatili. Baka may mangyari pa sa amin. At baka biglang magbago pa ang desisyon ko. Kaya ngayon pa lang ay dapat matuto na ako. Lingid sa kaalaman ko ay hindi pa pala siya umaalis. Nandun pa rin siya sa labas ng pintuan nag-aantay. Kung hindi pa ako lumabas upang kunin yung mga sinampay ko, siguro, buong gabi siguro siyang lalamukin dun. Gino, please, mag-usap naman tayo. Hindi ko talaga kaya eh. Daryl, ano bang ginagawa mo pa dito? Loko ka pa talaga eh. Di ba sinabi kong umuwi ka na? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Gino, please. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Promise. Bumalik ka lang. Alam mo,
Nagkaroon ng saysayang buhay ko nang dahil sa iyo. Noon, wala akong silbi sa mundo. Tambay lang ako sa labas. Pero nung nakilala kita, naging inspirasyon kita. Kaya pinilit kong baguhin ang sarili ko. Nagtatrabaho pa rin ako hanggang ngayon, oh. Nakakatulong na ako sa pamilya ko. Lahat ng yun ay dahil sa iyo, Gino. Kaya kung sasabihin mong ayaw mo na sa akin, para mo na rin sinabing huwag na lang akong mabuhay. Baliw ka pala eh. Ano bang gagawin ko sa iyo, Daryl? Madali lang naman, Gino eh. Magmahalan tayo gaya ng dati. Ibalik natin yun, please. Niyakap ako ni Daryl ang pagkahigpit-higpit at hinalikan sa mga labi. Lahat ng rason ko sa katawan upang iwan siya ay para bang nawala na parang bula. Nagpaubaya ako sa kanya ng gabing yun. Ewan, nilunok ko pa rin ang lahat ng sinabi ko. Olats talaga ako kahit kailan. Baby, sana ikaw na lang yung binuntis ko. Habang binubulong ni Daryl sa akin yun ay idinidiin pa rin niya ang kanyang patalim sa sugat kong siya rin ang may gawa. Loko ka, Daryl. Huwag mong ipagpalit sa akin ang mag-ina mo. Ito ang sagot ko kay Daryl sa ibinulong niya sa akin kanina lang nung matapos kami sa aming pagtatalik. Siguro mga nasa kalahating oras din ang dumaan at nakapaglinis na kami ng aming katawan. Gino, pasensya ka na. Hindi ko na kasi napigilan yung sarili ko kanina eh. Kaya hindi na ako nakapagpreno. Masakit ba? Oo, masakit. Pero masarap. Lalo na yung sa dulo. Talaga, Gino? Pwede bang isa pa? Huy, tumigil ka nga. Tama na yun, no? Sa susunod naman ulit. Sabi ko kay Daryl noon. Okay, so happy Thursday everyone. Isang araw na lang, Friday na. At medyo maulan nga dito sa amin, no? Kaya ngayon lang ulit ako nakapag-upload. So, nangyari na nga yung confrontation ng girlfriend ni Daryl at ni Gino. Alam nyo guys, sobrang hirap talaga magdesisyon kapag ganito na yung sitwasyon eh. Mahal mo siya pero magkakapamilya na siya. It's really hard to choose between your happiness and doing what is right. Kaya naman let's read some comments dun sa previous upload natin base sa tanong na kung kayo si Gino. Ipaglalaban mo ba yung taong mahal mo o handa ka magparaya para sa ikabubuo ng pamilya? First, we have user ZY5NV5SE2Q. Nangyari na sa akin yun, Kuya Renz. Kinausap ko lang yung girl at hiniwalayan yung guy. We also have Ray Lariosa. Sabi niya dito, si Daryl na ang makakasagot niyan kung sino ang pipiliin niya sa kanilang dalawa. The next one is user NP1NR3DD8F. Sabi niya, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Yan. Sabi naman ni Albert Orian, deserve mong maging masaya, Gino. Ate girl, wag mo naman isisi ang lahat kay Gino kasi may kasalanan din si Daryl kasi hindi niya sinabi ang totoo. Heist. And then we also have Ruben Ice29066. Hiwalayan agad! Agad-agad! With, exclamation point. Next is Mario Manuel. Sabi niya rito, iiwasan ko na kagad si Daryl. Lalo na kung may pamilya na masisira dahil lang din sa maling relasyon. Deserve ni Gino ang totoong magmamahal sa kanya. Yung single para sigurado na walang ibang kahati. Yun. And last one here is Jack Farrell. Sabi niya rito, kung ako si Gino, aalamin ko muna yung kwento ng both sides bago mag-decide. Masakit man o masaya kung ano yung kahihinatnan, at least hindi ako naging bias sa sarili ko at lalong-lalo na sa nararamdaman ko. Yes. Maraming salamat guys sa mga nag-comment. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do so. I-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin.
Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.